Bansang Lebanon, ibinida nila ang kanilang pambato para sa pinakamalaking wine glass sa buong mundo. Ang paglulunsad nito, sinabay nila sa pagdiriwang ng kanilang wine festival. Ang wine glass ay may taas na aabot sa halos 95 inches at diameter na 65 inches. Sa laki nito, talagang pwedeng magbabad sa alak sa loob nito. Kinumpirma naman ng Guinness World Records ang bagong record. Natalo nito ang higanteng wine glass sa Portugal na hawak ang nasabing record mula pa noong 1998. May bagong sinumpaang salaysay si dating Police Senior Superintendent Michael Ray Aquino kaugnay sa Dacer Corbito double murder case. Pinasunanglingan niya ang mga paratang ng testigong si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao na nagsangkot sa kanya sa krimen. Nakatutok si Teresa Andrada. Ito ang pinakabagong affidavit ni Michael Ray Aquino, isa sa mga suspect sa Dacer Corbito murder case. Ang affidavit na pinanumpaan ni Aquino nitong August 9, 2010 sa Hudson County, New Jersey ay ginawa sa harap ni Melita Santa Maria Thomchek, ang Deputy Consul General ng Pilipinas sa Amerika. Sa kanyang affidavit, itinanggi ni Aquino na inutusan siya ng nooy Police Director General na si Panfilo Lacson na iligpit ang isang Bero at Delta. Wala rin daw alam si Aquino sa anumang special operations na iniutos si Lacson laban kanino man, lalo na kina Delta at Bero. Wala rin daw siyang matandaan na sumakay sila ni Mancao sa sasakyan ni Lacson para pag-usapan ang pagligpit daw kay Dacer. Itinanggi rin ang dating driver ni Lacson na si Reynaldo Oximoso Sr. na nagkaroon ng pagkakataong sumakay si Mancao sa sasakyan ng dating general. Ang mga ito kasi ang sinabi ng witness na si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao sa kanyang affidavit noong February 2009. Ayon kay Mancao, ang Delta ay ang PR man na si Salvador Bobby Dacer at si Bero naman ay si dating Police General Reynaldo Beroya. Si Lacson daw ang nasa likod ng pagkidnap at pagpatay kay Dacer noong November 2000. Sina Mancao at Aquino ay mga opisyal ng Presidential Anti-Organized Task Force o PAOK-TF na pinamumunuan noon ni Lacson. Ayon pa sa affidavit ni Aquino, handa siyang magbigay ng iba pang detalye para linisin ang pangalan niya sa harap ng korte kapag na-extradite na siya. He would be facing trial talaga. He would be tried here, no, after as one of the accused. So doon na yun explain na lahat niyan, pati yung deposition niya na sinasabi na para bang that it didn't happen, ano? Ayon naman sa abogado ng pamilya Dacer, inaasahan na raw nila na itatanggi ni Aquino ang pahayag ni Mancao. Sinubukan ng GMA News na kunan ng pahayag ang abogado ni Lacson pero hindi nito sinasagot ang aming mga tawag. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Simoy Pasko na talaga mga kapuso. At sa ika-14 na pagkakataon, mamimigay ang GMA Kapuso Foundation na maagang pamasko sa mga bata sa pamagitan ng Give a Gift alay sa Batang Pinoy Christmas Project. Tunghayan natin ang mga masiswerteng mapagkakalooban ng mga espesyal na regalo. 52 araw na lamang, Pasko na. At ang ibig sabihin yan, panahon na naman ng bigayan. Dito sa GMA Kapuso Foundation, ang lahat ay naghahanda na sa nalalapit na pamimigay ng maagang aginaldo sa mga bata mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Alay natin, pamaskong regalo na angkop sa pangangailangan ng mga batang hahandugan. Noche Buena package sa anak ng mga mangingisda at magsasaka. May school supplies para sa mga katutubong bata. Reunion sa mga bata na nawalay sa magulang na bilanggo. Kasiyahan ang hatid ng mga laruan na aprobado ng Department of Health para sa mga batang naiipit sa kagulungan. Daang-daang malnourished na bata ang pinapalusong ng mahigit 100 araw na feeding program. Nagkakaloob din ng libreng operasyon para sa mga batang may congenital defects. At chemotherapy package naman ang para sa mga bata na nakikipaglaban sa cancer. O huwag na kayong mainip. Pilit naming ihahatid ang diwa ng Pasko kahit pa nasa malayo at liblib na lugar. At kahit pa tila imposibleng maabot ng ligaya ng Kapaskuhan. Sa darating na ika-16 hanggang ika-20 ng Nobyembre, sabay-sabay po
nahahatira ng maagang pamasko ang mga bata sa Rizal, sa Bulacan, Marinduque, Davao del Norte at sa Davao del Sur. Samantala, kami po ay nagpapasalamat ng malaki sa lahat ng mga nag-volunteer na mag-repack ng ating mga Christmas gift bags. Salamat din sa ating mga donors at sponsors tulad ng Cebu Pacific Air at Philippines Pan Asia Carrier Corporation. Salamat din sa James Cargo Forwarding Services at sa Jacos Enterprises na naghatid ng mga pamasko sa iba't ibang panig ng bansa gamit ang eroplano, may barko, may mga truck. Samantala, nakarating po sa aming kaalaman na may kumakalat na naman, na text scam gamit ang pangalan ng GMA Kapuso Foundation. Wala po kaming paraffol na tinatawag na maagang pamaskong pabonus. Wala pong ganyan At wala rin po kaming kilalang empleyado na nagngangalang Attorney Jake Santos. Namimigay po ang GMA Kapuso Foundation ng maagang pamasko sa pamagitan ng mga gift bags at mga natunghayan ninyong serbisyo. Pero inuulit ko po, binibigyan din ko po, wala po kaming hinihinging kabayaran at wala kaming hinihinging kapalit. Susunod! Mga babaeng preso sa Manila City Jail nagtagisan sa pagsasayaw. Mga nagdarasal na maka-jackpot sa loto, pinatikos ng isang obispo. Dating survivor castaway Jeff Gaitan, nagpa-sexy matapos makipaghiwalay sa nobyo. Mapapanood natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.